Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Dahil po medyo mahal-mahal na uli yung kupra sa ngayon, ayun, nagpa-harvest na ulit ako. 35 po yung per kilo ng kupra dito sa amin. Ito po yung naani ngayon kasi pagka malapit na pong mag-August, nagsisimula na po pagdami yung mga nyog. Yung isa, yung kulungan ng isa. Ayan, magdadalawang salang po ata sila. Grabe pagka naandito na sa kuprahan, kala mo ay dyan lang sa malapit kinuha itong nyog. Ito po, yung nyog nito ay inipon po ito nila at kinawit. Nagkawit po sila dito ng halos tatlong araw. 3, 4. Naipon po ito ng 2 araw. Pero pagka naandito na, akala mo hindi pinagpaguran yung makarating siya rito. Hindi ko na kasi nabidyohan yung pagkawit nila ngayon. Ito na po yung nabidyo ko na nag-iipon na sila. Tapos may naipon na at may tinatanggalan na po ng bunot. So habang nag-iipon po ay mayroong naghihila at mayroon din nagbubunot na para mapadali. Maganda pa yung panahon po dito kasi hindi pa nagang ulan. Yan, ito po yung taga-ipon namin ng nyug, yung kalabaw. Yan po yung talagang kailangan pagka nagkukupra. Kasi yung iba pong nyug namin malayo na kasi 5 hectares po ito. Yung nasa pinakang dulo na ay kailangan talaga na may kalabaw. Kaya ito po yung kailangan namin. At pagka yan po ay naging kopra na, natapos ng lutuin, hihilahin pa po yan papunta sa kalsada. Ito po yung mga pasunod-sunod na ginagawa nila para maging kopra yung nyug. Ay. 5 kilos ako. Ay, pasirong mo man ah. Amay pa man. Ay, puro ka amay. Balanta dito duman. 5 kilos. Yan. Ano? Bukadan mo na sirong. Nandun sa kulungan ng manok sa loob niya. Yung isa, yung kulungan ng isa. Ayan, ito na po yung unang salang nila. Ginagatungan na, may natira pa pong nyug na hindi pa nabiak. Ito may binubunutan na rin. At ito pa rin yung bubunutan ng nyug. So, 2 salang lang po pala. Ito po yung idadagdag. Pagkakasyahin na po yan kasi alanganin namang 3. So, yan po yung kuprahan, punong-puno ng nilagay na ginagatungan. Ito naman po yung pangalawang gatong nila na isa ko na po yung naunang ginatungan pero hindi pa po siya naliliit-liit. Nilagay dyan kasi mga hilaw pa po yung iba. So, lulutuin pa siya. Pinipili po nila yung mga, kinukuha po nila yung mga nasa loob na mga kupra na nasa bao pa kasi lulukatin pa po nila yan. Galing kasi girang baga nagsali sa iglesia. Nakabarong. Sorry. Yan siya sa kinsa. Nang bibinyagan na, uminulan din niya doon ato ng ilang pagbinyag. Pag-bibinyagan na siya. Ay, di para-parehas. Minsan agun di maing luto di sa puon. Halos puro luto. Puro luto ay 2 gatong Oo, may nakalusog dugang saro. Lara! na ito.
Kada lugar yan, doon sa tagtada nito. Ang ganda oh. Ganda ta. Si mga hilaw yan digdi oh. Ang ganda ng pagkagatong ko sa hapon. Mga hilaw yan. Yung mga hilaw yan ganda. Karagan na dyan yung mga hilaw. Utang makamada na lang dito. Medyo madami-dami po yung nakupra namin ngayon. Nakaulay mo na si Maestro. Dapat mag-pit sa 30. Oh, 15 na yan. Nandun baga sa ibabaw ng ano, cabinet. Ayan. Nagsasako na po sila. Pero hindi pa po tapos. Ayan, may mga nililiit-liit pa po sila. Oh. Dito po kasi ang kalakaran dito ng kupra dapat ganito nililiit-liit. Kasi pagka malaki siya ay nareklamo yung dinadalhan. Doon magdako na sa sa dito pa tingnan ay tingnan. Luot mo ganun. Si Ugbon, iranong mo naman ako na lang mapasubog na pala bilis mo kami aga. Diba sa may tigtingan ni Cardo? Balot man? Ha? Balot man tigtingan? Doon magdako. Ito po ay madaling araw na niyan. Nag-start na po silang maghila ng kopra palabas sa gilid ng kalsada kasi ang jeep po dito per trip ay dumadaan po ay 7:30. So pag umaga na po sila naghila palabas ng kopra, hindi pa po ubos, maiwanan na po ng biyahe. Kaya inagapan po maghila ng kopra. Ayan, ito na po yung sasakyan. Kay Taboy. And